So ito na mga kapatid, nako, mas lalong umiinit po ngayon mga kababayan. Itong banggaan po ni Senator Antonio Trillanes at ni Senator Bongo dahil ngayong araw nga mga kababayan, October 21 mga kapatid ay nag-file po ng plunder case itong si Senator Trillanes mga kapatid. Laban po dito kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Ito po ay patungkol mga kababayan sa mga bilyon-bilyong government infrastructure projects mga kapatid na nakuha po ng pamilya ni Senator Bongo, na kung saan mga kababayan ito din po ay dininay mga kapatid ni Senator Bongo at sinabi na wala di umano siyang kahit anong impluwensya mga kababayan na in-extend dito kay former President Duterte para mapagbigyan itong kanyang pamilya na makakuha or makasecure ng bilyon-bilyong kontrata mga kapatid sa mga proyekto ng gobyerno. And bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube mga kapatid sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na natin patagalin to mga kababayan. Panoorin muna natin ang nasabing interview at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Former Senator Antonio Trillanes once again files a plunder complaint against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. The two are accused of using their positions to funnel some 7 billion pesos in government infrastructure projects to firms owned by Go's family. But the senator claims Trillanes is barking up the wrong tree. Let's get on point with former Senator Antonio Trillanes. Alright, good evening po, former Senator Trillanes. Good evening, George, Yes, sir. at ating mga viewers. Well, Senator, unahin ko na po bakit po plunder? Under the anti-plunder law, there has to be a main plunderer who amassed at least 50 million pesos. Who are you identifying as the main plunderer here? Is it President Duterte or Senator Bongo? And what is your basis? The main plunderer here is Bongo because siya yung focal point dito. Kamag-anak niya, tatay niya, kapatid niya yung mga contractors. Then, he took advantage of his relationship with Duterte na alam naman natin, talagang isang bitukan yan. Kaya nagkaroon ng 77 billion pesos worth of contracts yung tatay at kapatid niya. And hindi ito minsan na lang. 200 contracts ang nakuha nung tatay at kapatid niya. Grabe, so, even before the Discayas became notorious, ang pinakang Diskaya nila Duterte and Bongo ay yung tatay at kapatid ni Bongo. Okay, kung tama po yung pagkakaalala ko, Senator, yun pong attachment na kasama po sa inyong final, mga ebidensya, ay yung mga kontrata ng DPWH with the companies owned by the family of Senator Bongo. Apart from that, sir, meron pa po ba kayong ibang pieces of evidence na isinama na direktang magtuturo kay Senator Bongo and former President Rodrigo Duterte as involved in this particular claim? Actually mga kapatid, kung ako po ang tatanungin, kahit hindi na maglabas siguro ng ebidensya itong si Senator Trillanes, sapat na po mga kababayan yung minsan pong nirecognize ni Senator Bongo yung mga di umano yung mga infrastructure projects mga kapatid na na-secure ng kumpanya ng kanyang pamilya. In fact mga kababayan, according nga kay Senator Bongo mga kapatid, ay wala daw siyang wala daw siyang kahit anumang impluwensya ang in-extend mga kababayan dito kay former President Duterte para makuha ito ng kanyang pamilya, itong mga sinasabing bilyon-bilyong proyekto mga kapatid na na-secure kanila sa ilalim ng leadership ni former President Duterte. Diyan pa lang mga kababayan, makukumpirma na makukumpirma na po mga kapatid
yung di umano yung mga naglalakihang infrastructure projects na nakuha nga ng pamilya ni Senator Bongo, no? Dinipensahan pa nga ni Bongo yung kanyang sarili. So kahit hindi na maglabas ng ebidensya si Senator Trillanes, no? Obvious na po mga kababayan, no, yung tawag nito yung pagiging defensive ni Senator Bongo, no, na wala siyang kahit anumang impluwensya nga na inextend para makuha ito ng kanyang pamilya, itong mga bilyon-bilyong proyekto na ito. Diyan pa lang mga kapatid, kinukumpirma na po kasi, no, ni Senator Bongo mga kababayan na totoo, no, yung aligasyon laban sa kanyang pamilya. Tuloy. Alam mo, George, nagugulat ako the way you framed your question is parang wala kang nakikitang mali on its face dito sa ginawa na to. Kasi ganito yan. They are in a position of authority. They have the influence and the power to approve contracts. Tama yun. Tapos binigay niya sa tatay at kapatid. Mm. Kung wala tayong nakikitang mali dyan, then we have a problem. Kasi dito nga sa issue ngayon na lumalabas, di ba lumalabas na ang favored contractor itong si Diskaya. Mm. Tapos hinahanap nila kung sino ba ang nasa likod niya na politiko. So ito lumalabas. Ito hindi mo na kailangan hanapin kung sino nasa likod kasi tatay nga at kapatid ni Bongo. Di ba? And it is defined dito sa anti-plunder law na pagka nag-benefit ka o nag-accumulate ka ng ill-gotten wealth more than 50 million pesos from the government, liable ka ng plunder. So, ito yan. Hindi mo pwedeng ikaw ang mag-a-approve tapos ibibigay mo sa tatay at ano. Yun na mismo yung prima facie case na tinatawag. Hindi mo na kailangan ng somebody like yung in the case ng Napoles, yung Ben Hurloy na siya yung nagbigay ng pera. No? In this case, itong sina who's this? Henry Alcantara na sinabi, nagbigay kami sa ganitong politiko. Kasi the mere, yung cheque mismo from the government na napunta sa kanila, nag-benefit sila na hindi dapat. Otherwise, pagka hindi natin wala tayong nakikita mali nito, edi lahat ng mayor, congressman, governor, even the president can award contracts that they will approve dun sa tatay at kapatid nila. Tama. So, this is an open and shut case. Alam mo, hindi mo na kailangan maging henyo rito to see na may malaking kamalian itong ginawa nila. Tsaka, titignan natin mga kapatid, ano? Dikit si Bongo kay Duterte. No? Naging special assistant to the president pa nga siya eh. Kung tutuusin mga kababayan. So, dyan pa lang, no, itong tawag nito, itong mga proyektong nahawakan, no, ng pamilya ni Bongo mga kababayan, no, meron na po talagang conflict of interest, no. Kanang kamay ka, ikaw yung little president, no, during that time, no, or sabihin natin little mayor nung hindi pa presidente si Digong, no, ikaw yung little mayor dahil ikaw yung special assistant ng ni mayor or ni president. So diyan pa lang mga kabatid, no, yung pag-secure pa lang ng pamilya ni Bongo ng bilyon-bilyong kontrata, meron na po talagang tinatawag na conflict of interest, no? And hindi pwedeng sabihin ni Bongo sa atin mga kababayan na wala siyang anumang impluwensya no na ginamit dito para ma-secure ito ng kanyang pamilya. Sinong tanga mga kabatid ang maniniwala na special assistant ka ni Digong, no? Tapos sasabihin mo ngayon na hindi ikaw ang naging mediator, no, nitong pamilya mo at ni Duterte para ma-secure itong bilyon-bilyong kontrata. 'Di ba? At isa pa nga diyan mga kababayan, no? Yang CLTG na yan mga kabatid na pangalan, no? Na kung saan mga kabatid may lumalabas po ngayon sa ibang opinion ng mga kababayan natin na yung CLTG pala na yan ay initials yan mga kababayan no, ng pangalan ni Senator Bongo.
Ang CLTG daw mga kapatid stands for Christopher Lawrence Tesorogo. 'Di ba? So kung titignan natin mga kapatid, malaking katangahan talaga kung maniniwala ka sa sinasabi ni Bongo dahil kahit yung pangalan ng company ng kanyang pamilya ay initials ng kanyang pangalan. Kulang na lang mga kababayan spell out yung pangalan ni Bongo sa nasabing dito sa ginawang pangalan ng kanilang kumpanya. Ginawa lang initials, ginawa lang abbreviation mga kababayan. Hindi lang in-spell out ng buo yung pangalan ni Bongo. So diyan pa lang mga kababayan, magtataka ka na talaga Sasabihin mo sa amin, wala kang impluwensya diyan sa mga proyekto na kuha ng iyong ama. Pero yung kumpanya ng ama mo, halos nakapangalan na sa iyo 'yan. Oh. And yun na nga, yung facts mga kababayan na siya po ay special assistant ni Tatay Digong. Mga kapatid, imposible po mga kababayan na hindi siya binigyan ng pabor or hindi binigyan ng pabor ni Duterte yung kanyang pamilya, gayong sila po ay magkadikit ni Tatay Diggs nyo. Sa madaling sabi mga kababayan, nagsisinungaling po si Senator Bongo. Palabas lang po niya yun mga kapatid para maproteksyonan itong kanyang pangalan. Na kung saan mga kababayan, sobrang gasgas na po nito. Dahil sa iba't ibang iba't ibang anomalya or issue dito sa ating bansa mga kapatid. Basta nandyan si Digong, nandyan din po yung kanyang pangalan. And syempre mga kababayan, typical na magnanakaw na Pilipino, typical na magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi po talaga yan sila umaamin mga kapatid sa kanilang mga ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At gagawin po nila lahat mga kababayan, lahat ng paraan para ma-deny itong mga allegation laban sa kanila kahit meron na pong ebidensya na nakalatag at nagtuturo po sa kanila mga kababayan. Tuloy. But Mr. Senator, it's not because wala akong nakikitang mali doon sa nangyayari, but it's more of clarifying things. And in addition, Mr. Senator, isang bagay kasi, with your point, parang sa dinami-dami po kasi ng mga kontrata na na-award sa mga kamag-anak ng mga government officials since time immemorial, napakaraming possible cases of graft and corruption na pwedeng isampa. Yes. So yun na nga. Yung iba, alam nila, alam nung mga ibang local government officials and other officials, alam nila itong very basic restriction na ito. Kaya 'di ba ang ginagawa nung iba, gumagawa pa sila ng mga dummies na kahit sila yung may-ari noon, pero may mga front, may mga dummies na hindi nila kaano-ano. They go through those lengths para lang mapagtakpan nila. Ito wala na. Talagang diretso, Lantaran. brazen, binigay sa tatay at kapatid. Kaya wala ka nang i-clarify. 'Di ba? On its face, 'di ba parang mali 'yon? Bakit 7 billion pesos ito? And as I mentioned, 200 contracts ito binigay. Ito mga batid, dito din ako naguguluhan dahil doon nga sa ibang balita noon ng Bilyonaryo News Channel, lumalabas na around 47 billion yung total projects na na-secure ng pamilya ni Bongo. Pero ngayon nagtataka ako kung bakit 7 billion lang ito. Hopefully linawin yan sa atin mga kababayan ni Senator Trillanes dahil siya din ang nag-file nun mga kapatid kung di ako nagkakamali. Siya din ang nag-file nun at siya din ang naglabas ng mga figures na yon na around 47 billion nga yung total infrastructure projects na napunta sa kamay ng pamilya ni Bongo
sa kanyang during sa time ni former President Duterte. So ngayon kasi itong final niya dito ngayong araw na ito mga kababayan is around 7 billion. Hopefully, no, linawin ni Senator Trillanes sa atin yan dahil napaka-importante po niyan mga kapatid at kailangan malaman natin kung totoo ba yung figure na yon, yung 47 billion. No, but anyway mga kababayan, balik muna tayo dito. Talagang siya yung paboritong kontratista ng ni Duterte at ni Bongo. And not surprising, tatay at kapatid niya. At binabanggit nyo po na even when they were still in Davao City pa lang, ganito na yung sistema, as you mentioned. Yes. Is this Ang already part of na-document the complaint, sir? Yes. Ang na-document namin from 2007 pa lang Ito. hanggang 2016 nung mayor si Duterte, nakakuha sila ng almost 100 contracts na ang naproba ni Duterte. Di ba? Inaproban niya yung kontrata na yun para sa tatay at kapatid ni Bongo. Then, nung presidente na si Duterte, na siya na yung special assistant to the president, inaward pa rin ang almost 100 contracts pero mabigat na, mataas na yung mga value ng contracts kaya umabot ng 5 billion pesos ang nakuha na kontrata nung presidente na si Duterte. So, ang i-analyze natin mga kapatid, itong administrasyon ni Digong, no, iba ang ginamit na strategy ni Duterte. No? Yung taong bayan, no, dinala niya doon mga kababayan sa kanyang narrative na galit siya sa droga. No? Kasi yun ang campaign niya eh. Yun yung pinakilala niyang campaign mga kababayan noong siya po ay tumakbo bilang presidente last 2016. So, yung mga nangyari noon mga kapatid na kung saan gurgur dito, gurgur doon, na kung saan ito nga yung naging dahilan ngayon mga kababayan kung bakit nandyan siya sa dahig. Ito talaga mga kababayan, masasabi natin na front lang to ni former President Duterte para hindi po mahalata mga kapatid itong mga katiwalian tulad nitong mga pag-secure ng billion, no, multi-billion na infrastructure projects ng pamilya ni Bongo, no. Ginamit niya talaga as front mga kababayan yung kanyang drug war, no, para pagtakpan itong mga ganitong klaseng katiwalian mga kapatid na ginagawa nila sa ilalim ng kanyang administrasyon. 'Di ba? So hindi lang yung mga business talaga ni Michael Yang, no, ang kanyang prinotektahan during sa time niya mga kapatid as president ng Pilipinas. Pati yung mga ganitong klaseng corruption mga kapatid, no, ay isa po ito sa mga nag-benefits doon sa palabas ni Digong na tukhang. 'Di ba? Kasi nga mga babayan may mga dokumento, merong mga ebidensyang naipon itong si Senator Trillanes na kung saan mga kapatid, ito ngayon, no? Ito na ngayon ang pinofocus sa dito kila Bongo, no? Ito na ngayon yung ginagamit or binubuking ni Senator Trillanes na ginagawa nila Bongo, no, during sa time ni former President Duterte. Dahil during sa time ni Digong mga kapatid, hindi naman to natatalakay talaga eh, no. Kumbaga minanipula ni Duterte mga kababayan yung mga Pilipino, no, at pinaniwala niya doon sa kanyang tukhang. Yun yung hinighlight niya ng hinighlights mga kapatid, yung kanyang tukhang, no. Pero sa likod ng palabas na yun na tukhang, marami pong mga hindi ka nais-nais na mga ginagawa itong si former President Duterte. Isa na dyan mga kababayan, yung pagbenta niya mga kapatid sa China dito sa West Philippine Sea, na kung saan mga kapatid dinaan po niya sa isang gentleman's agreement, no. Idagdag pa natin dito yung mga tuloy-tulinadang illegal na droga mga kababayan na pinapasok ni Michael Yang, no,
habang mga kababayan nating mga Pilipino, mga sibilyan nating mga kababayan ang nagdurusa at ini-slaughter, no, ng mga kapulisan during his administration. 'Di ba? Ngayon nadagdagan no, itong korupsyon sa mga government infrastructure projects ng ating gobyerno, na kung saan mga kababayan, no, talagang busog-lusog mga kapatid itong pamilya ni Senator Bongo during sa time ni Tatay Digong. Biruin nyo, multi-billion mga kapatid yung mga proyektong nakuha ng pamilya ni Bongo. Ito, pamilya pa lang to ni Bongo, ha. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung 50 billion mga kababayan na nakulimbat din ni Pulong, no, under sa administrasyon ng kanyang ama. Kaya naman pala mga kapatid, walang ginawa si Duterte, no, noong during his time mga kababayan, na tulad itong ginagawa ni PBBM ngayon na sinusugpo ang corruption, no, or nilalantad sa publiko yung corruption na nangyayari sa DPWH. Kaya pala walang mga ganyang action, no, yung mga klaseng pagsugpo sa mga corrupt na mga government official na ginawa itong si Digong, no, doon sa kanyang administrasyon, dahil ang number one beneficiaries mga kababayan dito sa corruption sa DPWH ay ang pamilya pala ng kanyang assistant, no, special assistant na si Bongo. Yan po yan mga kababayan. Masyado tayong na-blind mga kapatid, no? Masyado po tayong na-blind sa ginagawa ni former President Duterte. And eto mga kapatid, mahirap po itong paniwalaan, no, ng kanilang mga taga-suporta. Dahil na-hook na nila no? Na-hook na nila at alam mo yun, na-brainwash na nila itong mga kababayan nating mga DDS, no? At napakaganda ng kanilang ginawang strategy, ano, dahil magpahanggang ngayon kahit nandun na si Digong sa dahig, ay nananatili po mga kababayan itong pananampalataya ng kanilang mga taga-suporta sa kanila, no? At umabot na nga tayo sa punto na kahit lantara na ang ebidensya, tulad dito kay Bongo, lantara na ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, pinagkikibit balikat pa rin ito ng kanilang mga taga-suporta at sinasabi, no, na paninira lang daw yan sa mga kaalyado ni former President Duterte. 'Di ba? Ganong kalalim mga kabatid, no? Yung pang-brainwash na ginagawa nila former President Duterte, na kung saan kahit may ebidensya na, no, pamumulitika pa rin mga kababayan ang tingin dito ng kanilang mga taga-suporta. Tuloy. In response to your filing of charges before the Ombudsman, kanina po na-interview si Senator Bongo, and he said na recycled lang naman itong inyong final na kaso. In fact, nagpakita pa siya ng larawan nyo. I'm sure nakita niyo yan, Mr. Senator, na parehas daw po yung damit ninyo. But para po sa inyong mga critics, no, tinatanong, bakit po inuna sina Senator Bongo and former President Duterte sa paghahain ng mga kaso? Alam nga naman, sino ba ang papailan ni Trillanes ng kaso? Di ba? Wala naman pakialam si Trillanes sa ibang mga issue natin, no? Ang focus ni Trillanes is itong kampo ng mga Duterte. Kaya yan talaga ang kanyang top priority. Hindi yan sa alam niyo, yung tanong niya na bakit daw mga kaalyado ni Digong yung kanyang mga inuuna. Hindi mali yung tanong no? Yan talaga yan na talaga ang issue ni Trillanes noon pa, no? Talagang hinahabol niya itong kampo ni Digong, no? Bakit siya mangingialam dito sa ibang mga corrupt na opisyal, hindi pa nga niya napapakulong yung mga hinahabol niya ng ilang taon na 'di ba? Kaya ito talaga ang priority ni Trillanes ngayon, no? Gusto talaga ni Senator Trillanes na mapanagot itong mga kaalyado ni Tatay Diggs. Hindi ito sa kung bakit sila yung inuuna. Wala namang pakialam si Trillanes doon sa mga ibang
no? Ito yung gusto niya talagang bigyan or diinan ng pansin itong mga kaalyado ni Digong. 'Di ba? Kailangan niya munang tapusin 'to bago siya lumipat naman sa iba pang mga politiko na korap. 'Di ba? So wala akong nakikitang kwan dito, no. Yung line of questioning din kasi nitong nag-i-interview medyo masasabi ko in my personal opinion lang medyo may pagkabias mga kapatid no. Kumbaga parang pinapalabas din kasi nitong nag-i-interview na yung mga Duterte lang daw ang dinidiin ngayon. Parang ganun no, yung pagkakaintindi ko sa kanyang tanong bakit yung mga kaalyado lang ni former President Duterte yung inuuna mo? Sino ba kailangan unahan ni Trillanes? Talagang certified na anti-Duterte siya. Siyempre, yung grupo talaga ni Digong, yung kanyang yung kanyang uunahin at ipa-priority na filean ng kaso. Ano ba to? Tuloy. Unang-una, napaka-observant niya dun sa damit ko, ano? Pero long sleeves yon, ni-roll up ko ngayon. I'm wearing a short sleeve white shirt. But that's irrelevant. Ang punto rito, bakit siya nauna? Kasi sila talaga yung mastermind. Sila yung nagtayo nitong sindikato na to. So sabi ko nga, Nawala. Senator Trillanes, can you hear me? Okay, we'll take a short break. We'll continue our discussion with former Senator. Welcome back. Still with us, former Senator Antonio Trillanes. Well, Senator, earlier, nagre-react po kayo sa sinabi ni Senator Bongo na recycled itong kasong sinampan nyo sa kanya. Go ahead. ang problema doon sa position niya na yon, hindi niya ina-address yung issue na bakit nagkaroon ng 200 contracts yung tatay at kapatid niya amounting to 2 billion pesos. Tama yan. Hindi niya ina-address Sige, subukan natin na yan ang explanation niya sa ombudsman. Na-rehashed issue na yan. Kaya nga ni-raise natin to ulit dahil hindi naman niya ina-address. Even the first time na ni-raise ko to noong 2021, sinabi ko mismo sa publiko na ganito ang na-find out natin, meron siyang mga bilyong-bilyong anomalous contracts na nabigay sa tatay at kapatid niya. Pero sabi ko, hindi ko to ifa-file habang nakapwesto sila. At nakapwesto si Martires na nagpo-protect sa interest nila Duterte. O ngayon lang naman siya natanggal sa pwesto si Martires nung natapos yung term niya, kaya ko final. So, ngayon, bakit sila yung nauna? Kasi talagang sila yung mastermind Sila yung nasa likod ni Diskaya, sila yung nasa likod ni Bernardo, sila yung nasa likod ni Brian Alcantara. Kaya kita mo, wala silang sinasabi na kung sino yung mga padrino nila nung Duterte administration. Kaya, ito ngayon, well, sa akin, diniretso ko na sila sa ombudsman. Okay, kasi binabanggit din po ni Senator Go, no, para po makapag-react kayo, na meron daw pong nagpopondo sa inyo na hindi nyo mapangalanan. And sabi niya, maaari din daw po na nanggaling sa flood control projects, anomalous flood control projects, ang ginagastos ninyo dito sa mga investigasyon na ginawa ninyo para makasuhan sila. Wala. Diversionary tactics lang yan ni Bongo, no? Para makaiwas siya dito sa ginawang final na kaso ni Senator Trillanes, no? Kumbaga mga kapatid, no, gumagawa na lang siya ng palusot, no, by sa pamamagitan ng ganitong klaseng aligasyon laban kay Trillanes. Hindi umano mayroong tao na nasa likod niya, 'di ba? Pero alam nyo, kung talagang malinis ang pagkatao ni Bongo, dapat mga kababayan, no, humarap na lang siya sa ombudsman at huwag na siyang magbitiw ng kung ano-ano mang mga nonsense na ribat dito kay Trillanes. 'Di ba? Kasi kung ako yung nasa katayuan ni Bongo, pailan ako ni Trillanes ang kanyang kaso. Kung totoong malinis yung sarili ko, di sige, magkita lang sa ombudsman, no? Pero ang ginagawa kasi ni Bongo ngayon, mga kapatid, no, sinusubukan pa niya
na kumuha ng simpatya no, sa taong bayan sa pamamagitan ng panggagaslight mga kabatid sa mga taga-suporta nila. Kasi yan talaga ang pinaka-common na taktika nitong mga Duterte. Pag nagigipit sila mga kababayan, no, yung diversionary tactics na ginagawa nila is dinadamay nila yung kanilang mga taga-suporta. Ginagaslight nila mga kabatid, no, yung kanilang mga taga-suporta para birahin itong kumakalaban sa kanilang grupo, no? Kaya itong si Bongo nag-insinuate siya ng ganyang bagay, no? Para alam niyo yun, lasunin yung utak ng kanyang mga taga-suporta. Kasi nga mga kababayan, kung hindi na gagawin 'yan, no? Talagang lulubog sila mga kabatid dito sa mga tawag doon ginagawang aksyon ni Senator Trillanes laban sa kanila. Kaya ngayon si Bongo nag-insinuate siya na di umano meron daw isang bigating politician or kung sino mang bigating tae dyan na nagpupondo kay Trillanes sa kung saan yung binabayad daw kay Trillanes mga kapatid ay galing din sa flood control. Oh. Kung totoo yung sinasabi mo, Bongo, Senator Bongo, maglabas ka ng ebidensya. No? Hindi yung puro ka lang aligasyon. 'Di ba? Hindi mo pwedeng tablahin no si Trillanes sa pamamagitan ng chismis. No? Kailangan maglabas ka din ng ebidensya na magtuturo kay Trillanes no na pinupondohan siya ng isang bigating individual diyan, no? Na kung saan galing din sa flood control yung pinangbabayad sa kanya or pinupondo sa kanya. 'Di ba? Ganun dapat. Hindi yung basta-basta ka na lang mag-i-insinuate diyan wala ka namang nilalatag sa amin na ebidensya. Itong si Trillanes may ebidensya oh. Oh. Matibay, mabigat yung kanyang ebidensya. 'Di ba? Dahil ikaw mismo kinumpirma mo na totoo. No? Yung mga government infrastructure projects na worth billions, mga kapatid, no? Multi-billions na na-secure ng iyong pamilya. Oh. Naghugas kamay ka pa nga eh. Oh. Hindi pwede na basta-basta ka na lang mag-i-insinuate dyan na walang kasamang resibo. Dapat may resibo ka para maniwala kami sa'yo. Pero pagka ganyan na puro ka lang insinuation, wala ka namang mga pinapakita sa aming pruweba, diversionary tactics lang ang pagkakaintindi namin dyan. No? Gusto mo lang malihis yung issue sa'yo. Kaya ngayon, no, ang ginagawa mong pang-ribat dito kay Trillanes, chismis na wala ka pa namang pinapakita sa amin na ebidensya at pwede namin pagbasihan. Oh. Talo ka, Senator Bongo. Dapat talaga magpakita ka ng mga resibo mo kasi yung hindi, wala talaga maniniwala sa iyo yan. Nuloy. What is your reaction? Alam mo, dapat siya yung nagpangalan doon para kakasuhan mo siya. Di ba? Ang problema kasi dito, ako, may aligasyon ako laban sa kanya, nagkalap ako ng ebidensya, kinasuhan ko. Ngayon, kung meron siyang sinasabing may ginawa akong krimen, Tama. magkalap ka ng ebidensya, tapos i-filean mo rin ang kaso. Siya yung senador, ako private citizen. At makikita natin yan, na lahat ng mga inakusahan ko, finailan ko ng kaso, whether dito man sa Pilipinas o even sa ICC. Itong mga ganitong mga assertion niya, pang-divert lang yan eh. Pang-sira lang ng message. Pero Tama. ganito, I will not be distracted. Tututukan ko tong kasong ito. Sige, abangan ko yung sagot mo dito sa kasong i-file ko. Tingnan natin kung uubra yan. Kasi at the end of the day, 200 contracts nakuha nung tatay niya at kapatid niya habang mayor si Digong at siya ang executive assistant.
At habang presidente si Digong at siya naman yung special assistant to the president, Now, maliwanag na maliwanag yan na violation. Mr. Senator, you've cited a clear conflict of interest because the contracts Yes. allegedly went to Senator Go's first-degree relatives. For the benefit of the public po who are listening right now, ano bang batas itong nagsasabi nga na hindi nila pwedeng gawin ito? At ano yung mga rules na na-violate nila based on your view? Okay, ang mga na-violate nito, sabi ko nga, yung anti-plunder law, maliwanag doon, kapag nakapag-accumulate ka ng ill-gotten wealth at the expense of the government amounting to 50 million pesos or over, ano ka na, kaso ka na sa plunder. Ngayon, doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, tsaka yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials, nandoon din yung mga provisions against conflict of interest. Kasi nga hindi nga pwede. Common sense na lang po. Ikaw ang may impluwensya sa pag-approve ng kontrata. Kailangan yung mga kamag-anak mo, sasabihan mo, huwag kayo dito magnegosyo sa lugar ko. Hindi natin sinasabing mahuminto na ng pagnenegosyo yung kamag-anak mo. Pero kailangan, sasabihan niya, doon kayo. Kunyari, nung nasa Davao sila, sabihin niya, doon kayo sa Luzon o sa Visayas. Nung presidente naman na si Digong, sana sinabi niya, sa tatay niya at kapatid niya, na doon muna kayo sa private sector magnegosyo kasi bawal yan. Everybody knows that. Kung ikaw public official, alam mo yan, common sense yan. Alam mo, nagugulat ako, no? The way the media has been framing their questions, parang you don't see anything wrong dito. Parang sumisigaw nga sa akin yung krimen na ginawa niya eh. Tapos nadadala kayo dun sa sasabihin niya na wala naman akong kinalaman, kesyo kung pwede magpalit ng kamag-anak. Hindi ganon. Hindi yun ang issue dito. Sana sinabihan mo sila. At dapat alam mo, there is no excuse na sasabihin mong hindi mo sila mapigilan. No, that's a crime. Kaya ito ngayon yung krimen na final ko. Mr. Senator, if only delicadeza is instilled in every politician in this country, it could be a different story, and we're not discussing this right now. But, pinag-uusapan din po, kasama po doon sa final ninyo, yung sinasabi nyo that itong mga joint ventures na pinasok ng mga kumpanya, itong pamilya ni Senator Bongo, and they even had this joint venture with St. Gerard for them to be able to get bigger contracts sa government. So, can you explain that, sir? Senator, can you hear us? Okay, babalikan po ulit natin at nawala sa linya si former Senator Antonio Trillanes when we return. Stay tuned. Antonio Trillanes. Now, sir, bago tayo mag-move forward to another topic, itong si Senator Bongo again said that you are barking up the wrong tree. He said, quote, kung seryoso daw po talaga kayo, you don't have to file a case against him, but why don't you file cases against financiers and those contractors? So, ano pong tingin nyo dito sa response na ito? Do you see this as a denial sa bahagi niya? Or you see him as a person distancing himself for potential accountability? Alam mo, ang ano nga dito, incoherent na yung ano niya messaging eh. Ako, I filed the case, maliwanag na maliwanag, sumisigaw yung violations dito, 7 billion pesos, 200 contracts, tatay at kapatid niya na nandoon sila sa within his power to influence. Tapos ganyan yung sagot niya, that's his job. Siya yung senador eh. Siya yung member ng Blue Ribbon, siya yung senador. Kung meron siya nakikitang krimen na ginagawa nitong mga nandiyan ngayon sa Senado, edi pailan niya ng case. Kasi when I was in the Senate, hindi lang ako basta-basta nag-accuse. Nag-file ako ng case. Nagkalap ako ng ebidensya. I used my resources of the office para makuha ko yung mga dokumento at mga testigo para ma-filean sila ng case. So, di trabaho niya.
Filean niyo yun kung sino man yung nakikita niya. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Tapos ito pa, ang nakita natin, meron siyang may 5 contracts na malalaki amounting to almost 900 million pesos. Yung CLTG, yung tatay niya, and yung the Discayas. Kaya yung sinasabi niya was feigning ignorance na wala siyang kaano-ano doon. Meron silang kontrata with them. At ito yan, according kay Mayor Vico Soto, ang nasa likod na politiko behind the Discayas is si Bongo mismo. At nagko-coincide yan dun sa statement ni Discaya na lumago yung kanilang negosyo starting noong 2016, noong Duterte administration. Kaya talagang siya yung mastermind. Natumbok ko lang siya, kaya siya ngayon parang nalilito. Diba? Natutuliro. Kaya hindi niya na alam kung ano sasagot niya. But regardless, wala na siyang protector sa ombudsman. Sigurado ko magtutuloy-tuloy na yung kaso. Doon na lang niya sagutin yan. Yung kung ano man yung mga kalokohan na sinasabi niya sa press con niya, di sabihin niya yan dun sa kanyang counter affidavit. Okay. Mr. Senator, in another topic, the 36 billion peso rock netting scam in Benguet naman po ang pag-usapan natin. Kasi you previously challenged Mayor Benjamin Magalong to drop the names of those involved. And So, dito na natin puputulin mga kababayan dahil iba na po yung pinag-uusapan nila. No? So, yun na nga mga kapatid. Kung totoong wala siyang kinalaman dito sa mga infrastructure projects na nakuha ng kanyang pamilya, bakit hindi na lang siya humarap sa ombudsman at patunayan niya itong kanyang pag-deny mga kababayan, no, sa mga proyekto na nakuha ng kanyang pamilya. Bakit kailangan pa niya gumawa ng isang kwento about kay Senator Trillanes na kung saan wala naman siyang pinapakitang mga ebidensya, no? Unlike kay Trillanes na kompleto sa resibo, no? Bakit kaya hindi ka na lang humarap doon sa ombudsman, no? At doon mo na lang depensahan ang iyong sarili. Bakit kailangan mo pang gumawa ng mga kung ano-anong mga diversionary tactics diyan, no? Na kung saan alam mo namang walang maniniwala sa iyo sa mga ganyang mga estilo ninyo. 'Di ba? Malinis ka, di patunayan mo. No? Pero mga kabatid, mahirap po, no, tibagin itong mga ebidensya na hawak ni Trillanes ngayon. Dahil mga kababayan, ito po ay mga datos, no, na galing mismo sa ahensya ng gobyerno. Na kung saan mga kabatid, yun na nga, itong pamilya ni Bongo ay kumubra po ng bilyon-bilyong proyekto, no, sa ilalim ng administrasyon ni Digong, no, dito sa DPWH. 'Di ba? Mahirap 'yan mga kababayan. And panigurado mga kapatid, no, nanginginig na ngayon ang itlog ni Senator Bongo dito. Dahil mahihirapan talaga siyang i-deny ito, mga kapatid. At yun na nga, sinong tanga ang maniniwala sa iyo, no? Nasa lakas ng impluwensya mo, no, noong panahon ni Duterte, no, bigla mong sasabihin na wala kang kumbaga naghugas kamay ka, no, dito sa mga proyekto na hinawakan ng iyong pamilya, no, sa ilalim ng pamumuno ng iyong best friend na si Tatay Digong. Oh. Kung ako sa iyo, Senator Bongo, no, ihanda mo na ang iyong sarili dahil panigurado, no, sa piitan ka, no, babagsak dito sa mga ipinail na kaso na Senator Trillanes laban sa iyo. And expected naman na namin yan na i-deny mo talaga yung mga bagay na yan. Pero sana man lang, kung gagawa ka ng palusot, yung makatotohanan naman. No? Hindi yung, di ba?
nasa prime ka nung panahon ni Digong. Napakalawak ng iyong impluwensya, no? Sa panahon ni Duterte, tapos bigla mong sasabihin sa amin na wala kang kinalaman sa anumang proyektong nakuha ng iyong pamilya. Tsaka kung may delikadesa ka, no, dapat inadvisean mo ang iyong pamilya na, oy, no, ngayong presidente na si Mayor Duterte, no, baka pwede, no, na lubay-lubayan nyo muna itong mga government infrastructure projects, no, dahil masyado tayong halata dito pagka makisali kayo sa mga biddings ng government projects, 'di ba? And syempre mga kapatid, sa closeness silang dalawa ni Digong, syempre mahihiya din talaga si Duterte, mga kababayan, na tablahin itong kanyang pamilya, no? Kaya kung ako dito kay Bongo, no, ihanda na lang niya yung kanyang sarili dahil wala talaga siyang lusot, mga kababayan, dito sa mga inihaing kaso sa kanya laban ni Senator Trillanes, no. Anyway guys, pasensya na kayo mga kapatid, medyo inaantok na kasi ako, kaya medyo nawawala ako minsan sa wisyo ko, no. Kung nagustuhan nyo po yung ating talakayan ngayon, mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutan na mag-iwan dyan ng inyong mga personal na opinion. At uulitin ko, lahat ng aking sinasabi dito ay personal na opinion ko lamang at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. At huwag nyo po sana kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.